Lumalabas pa rin kami kahit alam kong may girlfriend siya hanggang sa dumating ang araw na kinasal na silang dalawa at sabay kaming nagbuntis ng asawa niya at iisa ang ama ng anak naming dalawa. Tawagin niyo na lang po akong A. Ako po ay 16 years old nung unang magkaroon ng seryosong karelasyon. Kaya nasabi ni A na ito ay seryosong relasyon dahil matindi ang kanilang pinagdaanan. 17 years old naman si A nung siya ay nakapagsimulang mag-OJT sa isang kumpanya hanggang siya ay naging regular na, samantalang ang kanyang boyfriend ay estudyante pa lang nung mga panahon na yon. Hindi sila naging legal ng kanyang boyfriend sa kanyang pamilya dahil hindi boto ang kanyang mga magulang sa boyfriend niya, kaya ang ending ay patago silang nagkikita. Hanggang sa dumating ang araw na nagkahiwalay na silang dalawa dahil hindi na kinaya ni A ang pakikipaglaban sa kanyang mga magulang. Umabot po ng 3 taon ng relasyon nila. Ilang buwan lang ang nakalipas ay merong isang katrabaho si A na palaging nagpapapansin sa kanya at palagi siyang inaasar. Palagi din siyang binabantayan nito sa kanyang working area at ang lalaking ito ay tawagin naman nating Gid. Si Gid ay merong mataas na posisyon sa kanilang trabaho at si Gid ay merong girlfriend noong mga panahon na yon na kasama din nila sa trabaho. Sa madaling salita, silang tatlo ay magkakasama sa iisang kumpanya pero magkakaiba lang ng department, kaya madalas silang nagkikita ni Gid. Nang dahil sa pangungulit sa kanya ni Gid ay nahulog na ang loob sa kanya ni A hanggang sa nagde-date na sila sa labas ng patago. Dahil palagi silang nagde-date ay umabot na sila sa punto na may nangyari na sa kanilang dalawa hanggang sa dumating ang araw na si Gid ay kinasal na sa kanyang girlfriend. At kahit kasal na si Gid ay may something pa rin sa kanilang dalawa at walang kahit sinong nakakaalam nito hanggang sa dumating ang araw ng kanilang Christmas party. At pagkatapos ng kanilang party ay nagpaalam na si A sa kanyang mga kaibigan na siya ay uuwi na, at habang siya ay naglalakad para maghintay ng trike ay dinaanan siya ni Gid at inalok na sumabay sa kanya. At dahil iisa naman ang daan pa uwi sa kanila ay sumabay na siya kay Gid pero biglang lumiko si Gid sa isang motel. Nagulat na lang si A at napatahimik at ito na sana ang pinakahuling may mangyayari sa kanilang dalawa dahil dito na po nagbunga ang ginagawa nila ni Gid. Nung nalaman ni A na siya ay buntis ay sinabi niya ito agad kay Gid pero ang gusto ni Gid ay ipalaglag ang kanyang pinagbubuntis dahil makakasira daw ito sa kanyang karir. Sinabi rin sa kanya ni Gid na hindi niya ito paninindigan dahil buntis din ang kanyang asawa. Pero hindi niya sinunod ang kagustuhan ni Gid. Itinuloy niya ang kanyang pagbubuntis dahil kaya niya namang magpalaki ng isang bata. Malapit na sanang manganak si A at tapos na rin ang maternity leave ni legal wife at hindi nila maiiwasan ng chismis kaya nalaman ito ng asawa ni Gid. Hanggang sa pinatawag silang dalawa ni legal wife sa HR para makapag-usap sila at ang tanging tanong lang sa kanya ni legal wife ay bakit nyo nagawa sa akin to? Wala naman ibang masagot si A kundi umiyak na lang sa harapan niya at dahil umabot na ito sa HR ay kinabukasan pinatawag siyang mag-isa. Kinausap si A na kailangan niya na mag-resign kaya sobrang down niya noong mga panahon na yon dahil ito ang panahon na mas kailangan niya ng trabaho at doon pa siya natanggal. Binibigyan naman siya noon ni Gid ng pera pang monthly check-up hanggang siya ay makapanganak pero pagkatapos noon ay wala na. Bigla na lang pinutol ni Gid ang kanilang ugnayan at binlock na rin siya sa lahat ng social media account maging sa personal number niya. At ang huling balita ni A ay nanirahan na sila Gid sa ibang bansa kasama ang buo niyang pamilya. Makalipas ang 3 buwan ay kinausap siya ng kanyang nanay na maghanap na siya ng trabaho at ang nanay niya na ang mag-aalaga sa kanyang anak. May mga nanliligaw ulit kay A pero dahil sa trauma na kanyang inabot ay parang ayaw niya nang sumubok ulit. Hanggang sa may isang naglakas ng loob na manligaw sa kanya at mangulit-ulit at tanggapin ang kanyang buong pagkatao. Pero sa pagkakataong ito, isang lesbian ang nanligaw kay A na tawagin na lang natin siya sa pangalang Ram. Sinagot niya si Ram at naging masaya ang kanilang pagsasama. Sa ngayon ay 6 years na silang in a relationship at 3 years na silang live-in. Sa ngayon po ay 9 years old na ang anak ko at ang gusto ko po sanang ihingi ng advice ay kung paano kung bigla na lang magparamdam si Gid o kahit sino niyang kamag-anak. Kapag ba sinabi nilang gusto nilang makasama ang bata ay papayagan ko po ba? Sa paglaki po ba ng anak ko ay dapat ko po ba siyang hayaan na hanapin ang tunay niyang ama? Pinakilala ko naman ang tatay niya sa picture lang pero nasabi ko naman sa kanya kung bakit hindi pwedeng maging kami ng ama niya. Maraming salamat po sa mga mag-a-advise. Magbabasa po ako ng comment section. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At ang masasabi ko lang sa kwentong ito ay mas maganda siguro na tanungin mo rin muna yung anak mo dahil ang desisyon na ito ay hindi lang puro tungkol sa'yo kundi pati sa kanya. Siguro ikonsulta mo muna sa kanya na halimbawa kung magparamdam yung tatay mo kung gusto mo ba silang makita. Kaya siguro kung gusto niya, suportahan mo na lang siya pero kung ayaw niya ay wag mo na lang siyang pilitin. Pero sobrang importante pa rin ang desisyon mo dito dahil ikaw ang nanay niya at ikaw pa rin ang masusunod pero mas importante yung feelings ng anak mo kung gusto niya talaga. Kaya para sa mga gustong sumulat para tsumika ng kanilang buhay, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Pauline Villafuerte, Daje Lozero at Stephanie Fernandez. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!